Ang kagandahan ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Nilikha tayo ng Panginoon ayon sa Kanyang larawan upang tayo ay maging katulad Niya. Ang Kanyang paglikha sa atin ay nangangahulugan na tayo ay iba sa lahat ng Kanyang likha. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mga tuwiran, mag-isip ng may katalinuhan. Nilikha rin Niya tayo upang tayo magkaroon ng espesyal na kaugnayan sa Kanya. Sa relasyong ito, makikipag-ugnayan tayo sa Diyos habang inihahayag Niya ang Kanyang sarili sa atin. At tayo tutugon ng may pagsamba sa Kanya. Ang relasyong ding ito ay nagdulot sa atin ng kagalakan, kasiyahan, kapayapaan, at pagkamangha dahil nagkakaroon tayo ng pribilehiyong purihin Siya dahil binigyan Niya tayo ng buhay. Nangako Siya na sa pagtupad sa atin ng layunin kung bakit Niya tayo nilikha, ay patuloy Niyang ibibigay ang bawat pisikal, emosyonal at spiritual na pangangailangan. At bilang tugon, tayo naman ang mamamahala sa Kanyang nilikha bilang Kanyang kinatawan at magiging mga tatanggap ng Kanyang mga pangako. Ngunit gaya ng ipinaliwanag ng kasulatan, hindi ito ang kasalukuyang katotohanang nararanasan natin. Sa pagpasok ng kasalanan dito sa ating daigdig, sinira natin ang espesyal na kaugnayang ito sa ating Diyos at kailangan nating humarap sa mga kahinatnan ng ating mga pagkakasala. Nabubuhay tayo ngayon sa isang daigdig na pinadilim ng kasalanan at patungo sa paghatol ng ating Diyos. Tulad ng mga dahon sa taglagas, tayo ay malalanta at mahuhulog. At ang ating mga kasalanan ay natatangay ng hangin. Kung nais nating luwalhati ng ating Panginoon at purihin Siya, malalaman natin agad na hindi natin ito magagawa dahil ang ating katawan at kalagayan ay kontrolado ng kasalanan. At ito ang ating malungkot na katotohanan. Sino ang makakapagpabago nito para sa atin? At sino ang makakapanumbalik ng tamang relasyon mula sa Diyos? Sino ang makakapag-alis ng kapangyarihan ng kasalanan na nangingibabaw sa ating mga puso at mga buhay? Sino ang makakapanumbalik sa atin ng kakayahang mag-alay muli ng magandang pagsamba sa ating Panginoong Diyos? Ang tanging sagot ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang kaisa-isang anak ng Diyos. Sa Kanyang perpektong panahon, pumasok sa mundong ito sa pamamagitan ng persona ng Kanyang anak, walang iba kundi ang Emmanuel. Ang Diyos ay kasama natin. Siya ang nagpanumbalik sa ating kakayahang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyong kamatayan bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. At maranasan natin muli ang Kanyang ipinagkakaloob na buhay na walang hanggan dahil Siya ay muling nabuhay. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang Siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At ito'y mangyayari lamang kung tunay tayong ipapanganak na muli. At ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, pinanganak ka na bang muli? Sinunod mo na ba ang landas tungo sa isang naibalik na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pagbabalik loob sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya? Binabanggit po sa aklat ng Epeso, Kabanata 2, Talatang 8, dahil sa biyaya kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, batay sa paglalarawan ng Panginoong Hesus sa aklat ni Mateo, siya nagtatanong, ikaw ba'y isang mabuting puno na namumunga ng kabutihan? O ikaw ay isang masamang punong namumunga ng masama? Panginoong Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Nais po naming idulog sa iyo, Panginoon, na inyong makita ang bawat isa sa amin na tunay na nangangailangan sa inyo.
Kahit na kami ay nilikha sa iyong larawan at minsang nawala ang aming malapit na kaugnayan sa iyo dahil sa kapangyarihan ng kasalanan na naghahari patuloy sa aming mga puso, Panginoon, hayaan mo po na makita namin ang inyong habag at ang kalagayan na kami magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Dalangin ko na marami ang kubilala sa iyo sa pamamagitan ng programang ito. Magkaroon sila ng tunay na pagsisisi at pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. At akin pong hinihiling ang lahat ng ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.